Okay, kanina na pag-alaman natin kung ano ba ang ikinilos ni VP Sara. Especially nung dalawin niya, itong si Attorney Zuleika Lopez sa House of Representatives. Hindi inakala ng House na magiging pasaway itong si VP Sara. Meron mga protocol, may mga procedure, may mga rules na di umano hindi sinunod ni VP Sara. Lalong-lalo na nung siya ay dumiretso sa kwarto o doon sa room ni Congressman Pulong Duterte. At doon daw ay di umano nag-lock at hindi na umalis. Hindi kasi ito ang panuntunan na dapat na sinusunod. May mga procedure na sinusunod para sa lahat ng tao na dumadalaw, sa lahat ng mga na-detain or na-cite in contempt, ay pantay-pantay ang pagturing. Pero dito kasi lumalabas kung ano yung ginusto ni VP Sara, yun ang dapat na mangyari. So panoorin nga natin muna itong press con ng Committee on Good Government kung ano ang nangyari nung dumalaw ito VP Sara sa House of Representatives para damayan ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez. Hindi yung detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict ho yung mga protocols sa detention center. Kaya ho, mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero minarapat ng ating Vice President na Tito. At inaprobahan naman nating Chairman. Okay. Last from my end. Sir, Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni Sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Atty. Zuleika for the duration ng kanyang detention. Ito po hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status. At ito naman po ay ating pinagbigyan na payagan siya provided na makipag-coordinate sa ating Sergeant at Arms, sa opisina ng Sergeant at Arms at sumunod sa mga guidelines. Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang frozen shoulder. So ito po pinayagan po natin provided na yung time, yung place at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating Sergeant at Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personnel na po pwede na may designate. So ito po pumayag tayo subject to the condition na tayo yung security po natin dito sa house ang ibibigay po natin. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka niya bisitahin siya sa Sunday dahil may in preparation sa hearing. At ito naman po pinayagan natin subject sa guidelines ng OSA. Binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So, yun po. Kung iisipin kasi natin mga ka-clear, di ba? Bakit kailangan na bantayan niya? Diba? Bilang VP siya, bakit kailangan nandoon siya the whole duration na na-cite in contempt itong si Atty. Zuleika Lopez? Hindi ba may trabaho siya? Ano ba ang trabaho niya? Trabaho niya ba para protection ng si Atty. Zuleika Lopez? O ang trabaho niya magpaka-vice president ng bansa? Hindi ba? So, saan ba ang loyalty niya? Kay Atty. Zuleika Lopez na kanyang Chief of Staff? Si Atty. Zuleika Lopez? O magtrabaho bilang VP? Bilang Vice President ng bansa? Nakalimutan niya na ba? Kumbaga, kung 24/7 siyang VP. Pero ngayon, lumalabas, gusto niya the whole duration kasama niya si Atty. Zuleika Lopez. Bakit? Para hindi magkamali na sasabihin sa hearing or stick to the script na wala siyang alam anuman patungkol sa confidential funds? Kaya nagtatanong lang naman tayo,